Taray nang gumugupit sa akin, ayoko nang pumunta dito. Ayoko na maggupit. Dahil mahaba na yung buhok ko, guys, magpapagupit tayo kay Ate Aska at magtitiwala tayo sa kanya. Nagupitan mo na ba ako isang beses? Hindi pa. Ano yun? Si Ate Akari kasi nagupitan niya na ako. Si Ate Aska hindi ko matandaan. So, nasari na kasi ako, guys, na maigsim buhok ko lately. Alam mo lang, ang galing ko ah. So, hanggang dito. Tiwala ako sa'yo. Huwag ka mag-alala. So, yung hanggang balikat na, hanggang dito. Kalahati. Oh. Kasi gusto ko ng... Kalahati dito. Kung kalahati ko, masyado ka namang mautang. Ayan, ganyan lang. Basta itong katako lang na to. Okay. Tapos, magpapakulay tayo kay Ate Aska at bumili tayo ng pangkulay na bold brown. Brown daw siya pero may pagka red yung kulay niya. Ito, yung sahura ng buhok. Buti nakabili ko sa Daiso at ang presyo niya 3 piso lang or sambihakin. Tapos, meron akong malaki nito kaya lang hindi ko alam kung saan ko nilagay. Kid size to actually. Ang maganda kasi dito guys, ayan, may saluhan na buhok. Hindi na kayo magpupulot o magbabacuum. So dito pa lang, masasalo nyo na yung buhok diretso sa basurahan. Tapos papagpag nyo lang to sa labas. And then, t-shirt naman natin, matanda to pa kay Akari. 12 years na to guys. Ito ay, umatin ako ng Christmas party nun sa, ay hindi pala, ng concert yata nun sa Fukuoka. Tapos, ito yung giveaways nila. Ano to, parang promotion t-shirt. So, pinamimigay, ayan. Ginawa ko siyang pangkulay. Pag nagkukulay ako, nagbe-bleach ako at nagugupit. Doon ko lang siya suot. Diba? 12 years yun, guys. Imagine. Tibay niya, diba? Tiwala ako sa kanya. Diba pangarap mo yan? Hindi. Ay, hindi mo ba pangarap yan? Ito lang ang batang narinigan ko na walang pangarap eh. Alam ko, lahat may pangarap eh. Kahit ano kaya ko. Kahit ano kasi kaya daw niya. Kaya wala siyang pangarap. Dapat mangarap ka para may darating. Ano, saan na? Katakot ka na ka. Ito na. Okay? Si tomate masyado mahal. Talaga? Oo. Tamad nung gumugupit, isang kamay, baka yung daliri ko magupit mo. Taray nung gumugupit sa akin, ayoko nang pumunta dito. Ayoko na maggupit. Pag ito gugupit sa akin sa salon, ayoko na magpagupit. Nakbarang pataas yung gupit mo ha, dapat pantay ha. Sa bagay, perfectionist ka naman kahit wala ako sa'yo. Si Akari, nagpagupit ako hindi pantay-pantay. Pinanindigan ko na lang, ako na lang nagupit. Actually, magpapasalon sana ako, kaya lang sabi ko, kay ate na lang para makatipid ako. Kasi, nakakahiya rin yung buhok ko, nag-fade na. Alam nyo na, kapag sa salon kayo nagpagupit, guys, marami yung over sa inyo. Ah, ma'am, dry na yung buhok nyo. Ma'am, ano kailangan nyo ng treatment? Ma'am. Ang dami sasabihin, no? Diba? Kaya ayoko, kasi mapapamahal kayo, guys, ang gusto nyo lang gupit ng buhok. Tapos mahihiya kang tumanggi, diba? Kaya, linis pa ng ano na, omise. Kaya dapat mag-ano, kumadik, chanto siya na kya. So. Hindi ka pwedeng mukhang cheap na damit pagka napagupit ka, guys, kasi nakakahiya dahil ang social ng mga kung nagasadiin, mo takiru? Parang gusto ko pang maigsi. Or, kaya mo yung gano'n, yung parang binabawasan siya sa baba para hindi siya pantay. Meron, pero hindi ko makita kung nasaan yun. Guys, habang tayo ay nagugupitan, maghahanap tayo ng question na sasagutin natin while si Ate Aska ay busy. Shout out kay Sad Boy, sawi sa pag-ibig. First comment, shout out po. Nag-comment siya sa isang video natin. Fan po ba si Ate Aska kay Kento Yamazaki or Nijiro Murakami? Kilala mo yun? Kilala mo yun? Oo. Ano yun? Anong group yun? Hindi group. Hayu. Ano yung singer? Hindi. Hayu. Ano yung Hayu? Drama to ka, ega to ka. Oo, ikemen yun Ang bilis ang bilis na sagot niya. Tanong yun ni Jayon Jennifer. Yes, favorite niya daw yung mga kasi pogi daw talaga yun. Ang pogi dito guys, ikemen ang ibig sabihin. Or otokomai. Oo, otokomai. Otokomai. Sobrang pogi na yun ibig sabihin. Pag cute, mga cute lang yun. Pero pag otokomai, pogi na talaga yun. Pag ako po nakapag-asawa, sabi ni Drew Lorico, ng anak niyo po, gagawin ko siyang princess. Ingatan ko lahat ng parte ng katawan niya. Kung sino humawak, tumba agad. Wow! Sabi ni Aska, ano masasabi mo na, baka sila patumbayin mo, no? Baka sila patumbayin ni Aska kasi may stress sila sa sobrang stress kay Aska. Doon pala matutumba na sila. Di ba, Nak? Kahit anong hair ata bagay kay Aska, perfect face kasi, sabi ni Mikey. Wow. Sabi ko sa'yo eh. Sa'yo maganda ka eh. Ayaw mo lang maniwala sa sarili mo eh.
Ganda talaga ni Madam Aska. Yan ang dahilan kaya napapalaw ako sa inyo sa FB at TikTok. O, tingnan mo. Thank you. Pati sana sa YouTube. Huwag ka na mahiya. Nahihiya ako po. Lubos-lubosin mo na. Pati yung YouTube namin. I-follow mo na Carlos Cabage. Padami ng padami yung Tagalog ni Aska. Yari, gumagaling ka na daw sa Tagalog. My love. Dati kasi bulol na bulol yan, guys. And then, marami siyang nakakalimutan na Tagalog na. Di ba, anak, no? Oo. Tapos, kinontinuous ko lang yung pagkausap ko sa kanya ng Tagalog. Ayun, unti-unti nababalik ulit yung ano niya, galing niya sa Tagalog. Pero about explaining, hindi siya marunong, nak, no? Hindi siya, hindi pa siya magaling sa pag-explain. Kapatid niyo po ba yung asawa ni Ma'am Shi Odil? Kamukha niyo kasi yung asawa niyang lalaki. Kapatid niyo po ba yung asawa ni Ma'am Shi Odil? Sino naman yun? Hindi ko siya kilala, be. Baka hindi kami magkapatid kasi hindi ko siya kilala. Baka hindi? Baka hindi? Natawa ko kay sister, hinahanap yung bangs, beautiful pa rin. Ito yung boko na wig. Nawawala yung bangs, konti lang. Hindi natin mahanap. Pa-shout out po sa anak nyo, ate, ganda. Promise, para siyang Barbie. Wow! Mukha ka daw Barbie, sabi ni Sad Boy Dito Sawi. ako. Barbie talaga yan. Ng ano. Ayoko sabihin kasi may hawak siyang gunting. Aska, try mo naman mag-Latina trend. Sabi ni Chain, edit. Nag-try na siya. Actually, kinalabasan yung nanay ni Wednesday. Kasi, nakalimutan kasi kita nalagyan ng bandana. May bandana kasi yun. Ng bandana? Yung parang headband na panyo sa ibabaw. Ayoko na. Tapos may hikaw na malaki. Yung hikaw ni mama na malaki. May ganun kasi yun. Hindi kita nalagyan nun final. Diba? Nakalimutan na natin. Nagkalimutan kami ng bandang huli, guys. Sabi ni Crystal Ann, I do this everyday going to school dito sa Pilipinas. Ito yung... こっちの方が短いよ。 Oo nga, no? Sobra. どうせ切るんだから。もうめんどくさいよ。 Kaya sabi ko nga sa kanya. Pero ito, gusto ko tong iksi na to na tama lang siya. Ito yung nagme-makeup sa kotse si Ate Aska. Sabi niya, ginagawa daw niya din sa jeep. Di ba sa jeep to? Sa jeep? Oh, basta ginagawa niya rin daw yun sa biyahe, nagme-makeup na siya. Sabi ni Bless Store, Mami, alam po ba kayong photo booth na pwedeng mag-rent ng damit, mga kimono o yukata po, ganun. Kung nandito ka sa Japan, Bless Store, if I were you, it's better guys na bumili kayo sa recycle shop, mas mura kaysa magrenta. So, dapat mag-ano kayo? Ano? Mas Katashirabe na kya. kasi mahal di ba magrenta? Napakamahal guys magrenta dito. Yatte morawa na ito, yarikata ga wakaru. Oo, kaya lang, dapat may alam kayo sa pagkakabit kasi medyo mahirap magsuot ng kimono, even yung yukata. Kasi si Ate Aska, yung fashion niya, pati yung kultura na yun, inaaral nila. Ako about, yukata lang ako mas sanay. Sa kimono kasi guys, marami silang eklabu. As in, marami silang sinusuot. Kaya mas better guys na bumili na lang kayo. Mama, tapos aralin nyo na lang sa YouTube kung paano magsuot. Oh. 中後で切っていい？今もううねうねしてるからもういいわ。はい。Ibisyoしてからいい。Oo, もういいよ。どうせまた切るもん。 Babasahin ko na muna. Ilalagay lang natin to sa basura para hindi siya malaglag. So ayan, igaganyan lang natin sa basurahan. Ay, lumingan nyo lang siya. Papagpag nyo lang siya sa basurahan. Diba? Ang dali niyang matanggal. Pero hindi pa tayo tapos kasi i-retouch pa to ni Ate Aska. So, ayan yung gupit niya sa atin. And then, yung ilalim niya, makapal pa kasi. Kaya gagawin natin ay, babasain natin siya. Ang gaan, guys. Parang muntik akong mapanot sa likod. More content po with Akari Hehe, sabi ni Rice. Ito yung sa TikTok natin, guys. Mas mahirap ho mag-aral ng Korean kaysa sa Nihongo, sabi ni Daniel Vinicius. Actually, yung Japanese tsaka Korean, magkapareho sila. Kaya nga yung mga Koreans, pag pumunta sa Japan, madali silang matuto ng Japanese. Kasi yung format nila ay almost the same. Ako na Icelandic, pero Japanese yung pangalan. Adik kasi sa anime yung mama ko. Sabi ni Azumi Osk. Nanay, ang pangalan niya, Azumi Osk. Kasi nanay niya daw, adik lang daw sa anime. Azumi? Para yung kaklasiko. Lahat ng anak niya, puro sa Dragon Balls kinuha ang pangalan. Ganun ka-addict yung kaibigan ko na. Pero, hindi ko lang po addict siya sa Dragon Balls. Shoutout kay Josephine Garcia. Hello, Mare. Hi. Ate, tanong ko lang po, ilang subject po ang meron sa school nila Ate Aska? Same lang po ba dito sa Pilipinas? Wait.
Ayaw mo ko pa extrain. Ko, 9 o kaya 10. 10 daw yung subject nila. So, merong mathematics, may science, mayroong sports, Visual art. merong arts, Anong? Ongaku. tapos may music, tapos Kokugo, Eigo, Sugaku. may English, merong Dalawa pa yung, Eigo. science, mathematics, ano pa ba yung mga sinabi ko? Basta 10 siya. 9 o kaya 10. Siyam 10 kasi depende sa school. Dito guys, pag aral-aral, alam niyo yung level ng grade 2 dito, level na ng first year high school sa atin sa Pilipinas. Ganun katindi yung pinag-aaralan nila dito. Actually, dito ko lang nakita na grade 2 lang si Akari. Yung inaaral niya, fourth year ko nang inaaral yun sa Pilipinas. Yung mathematics na nagsusolution na, grade 2 guys, inaaral nila rito yun. So, dun ko nakita na advance sila dito mag-aral. As in, yung inaaral ng high school, inaaral lang ng elementary dito. Hala ko buhok. Hoy, nakintinga ko, baka madali mo ah. Marunong po ba kumanta si Akari? Ang ganda at ang cute niya, sabi ni Hana. Yes, marunong silang kumanta guys. Kaya lang Lahat sila. Sa Akari lang. Oh, ikaw din naman eh. Si ate tate din. Actually, lahat ng anak ko guys, hindi sa pagmamayabang, lahat sila maganda ang boses. Ibang-iba. Kaya iba-iba boses nila. Si Kuya Glenn, pang Senti. Si ate Winwin, pang anime. Si ate Tati, pang Universal. Pwede rin siya sa rap. Pwede din siya sa love song. Any. Tapos, pero hindi siya sa diva. Ako yung pan-diva. Yari. Tapos si ate Akari, parang pang-rap din si Akari, no, nak, no? Pang J-pop. J-pop si Akari. Hindi siya pang love song, pang J-pop. So, pag nagtrabaho ang ibang lahi, dapat matuto ng Japanese. Yes, syempre, kapag ka magtatrabaho kayo dito, kahit pa paano, basic, kailangan marunong kayong mag-Japanese. Sabi ni Chuki. Chuki. Huwag ka gumalaw, mama. Hindi ako gumagalaw, my love. Gumagalaw ka, gumaganto ka. Sorry. Tapos, pag ang trabaho niya naman ba, may asawa naman kayo dito, or yung napadpad lang kayo dito na nakalusot kayo, pwede naman, as long hindi kayo makakapag-communicate sa tao. Kaya lang, syempre, yung mga sacho o yung mga boss nyo kakausapin kayo. So, kung hindi nyo naiintindihan, pwede kayo ibenta. Kaya kailangan kahit basic marunong tayo, mag-Nihongo dapat. Boy po ba panganay mo, tita? Sabi ni Snorlax, yes, ang panganay ko ay lalaki. Nasa Pilipinas siya. Shout out sa aking mahal na kuya. I love you, my love. Namimiss ka na namin. Ewan ko kay Ate Ask kung namimiss ka niya. Sila magkamukha actually. Tita, paano ko po nag-aral ng Japanese? Nag-aral ka din po ba muna ng character na sulat? Sabi ni Yela, yes, pagdating ko dito guys, kasi one time, talent lang ako. Pagdating ko dito, pag uwi ko ng Pilipinas, sarado na, shutdown na ang Japan, kaya hindi na ako nakabalik. First timer lang ako nung nakilala ko yung asawa ko. And then, pagbalik ko dito, syempre, no English din yung asawa ko, tapos no Japanese ako. Hindi ako marunong mag-Japanese talaga, guys. Pagbalik ko dito, pagkapakasal namin, nag-aral ako ng 2 years ng Japanese. Tagas ng buhok mo. May tubig kasi. So, medyo mahal guys yung mag-aral ng Japanese dito. Pero kung wala namang budget, meron namang mga city hall guys na parang dito sa Japan kasi merong mga city hall na nagbo-volunteer, magbabayad ka lang per lesson 500 per hour. Tapos, meron ding ibang option, pwede rin kayong manood ng anime. For example, yung Doraemon, 10 times nyo na panoorin yung per series, makakabisado nyo yun. Or, ano pa bang pambata, Shinchan? 10 times nyo na panoorin yun. Sobrang makakabisado nyo na yung subtitle. Tapos maririnig nyo palagi. Magandang anime. Panonood lang ng anime guys, matututo na kayo ng Japanese. Huwag gumalaw, mama. Sabi ni Arcades, let's talk games, Akari. What is she playing now? Ano daw yung madalas nilalaro ni Akari na games? Yung Roblox, tsaka yung Minecraft. Yun yung nilalaro niya na 2 laro. Bakit ang galing lahat ng baby girls niyo pong magtagalog, magaganda, and bilingual, trilingual? Kasi sila, tinatagalog ko lang talaga sila nun. Pag wala ang papa nila, nagtatagalog, pag wala yung papa nila, lahat kami Tagalog mag-uusap. Tsaka hindi ako nawawala ng tourist. 2 times a year guys, meron akong tourist na Pilipino. Nanay ko, tsaka yung mga kapatid ko, hipag ko, at yung kung sino-sino. Kaya may Tagalog silang nakakausap. Si Akari hindi masyadong magaling sa Tagalog kasi mula nung nagka-corona, hindi na ako nagkaroon ng tourist guys. Kaya baby pa siya nun,
Kaya nakalimutan niya na. Pero nakakaintindi siya ng Tagalog. Although, bulol na siya mag-Tagalog. Inyo na si Aska, basta sa akin si Akari. Wow, may umaangkin na sa'yo, Akari. sabi ni Rick, inyo na si Aska, akin na si Akari. Yung mukha ni Akari nakakatawa. Di ko lang mapakita sa inyo. Wow. Dumaking butas ng ilong niya. Sabi ni John Oliver Almocera. Oo nga po, kala ko nga hindi marunong magtagalog si Akari, kaya tahimik lang. Yes, marunong siya magtagalog. Natatakot lang siya mapagtawanan. Kasi lahat ng ate niya fluent sa Tagalog. Si Akari kasi may pagkabulol. Pag dalawa lang kami nagtatagalog siya actually. Ayoko. Ako din naman ganun lang. Tsaka yung ang ingay mo, mama. Ganun siya. Bao! Ganun siya. May accent, more on ma-accent si Akari tsaka mas bulol kaysa kala Ate Aska. Si Ate Aska, medyo may pagkabulol pero na ma-manage niyang idiretso kasi natututo siyang Hindi naman ako nahihiya. Straight. Tsaka hindi siya nahihiya. Makapal kasi mukha niyan. Oo. Pare-parehas lang daw talaga boses niya, sabi ni Mariel na. Si Ate, Oo. si Ate Tati, si Ate Aska. Ay, pag tumawa, parehas ma. Sino ba talaga si Akari at Aska? Si Ate Aska, yung nasa likod ko, yung nagugupit. Si Ate Akari, yung bunso ko, na medyo mahiyain. Mami, same lang sa Junakis ko, sabi ni Vimal Lowe's. Try mo po silang i-vlog sa games. Tingnan mo, madaming masasabi yan. About sa games, ano daw masasabi mo? Ay, gusto ko game. May games kang alam? Dito rin game. Dito rin na ito maya. Little Nightmare, nalaro mo na ba yun? Actually, sa PlayStation, guys, nilalaro namin yung Little Nightmare. Kaya lang nakakatakot, nakakakaba, Kaya no? gusto ko. Oo, kasi mahilig yan si Ate Aska sa nakakatakot, even games. Sa game. Tapos yung Little Nightmare, di ba, 2 beses niya na pass na yun, Akari? Huh? 2 times passes tayo eh. Nikay, passes tayo eh. What ano siya? Gusto ko na mama. Napas na nila yung natapos mo yun, Little Nightmare? Isa lang. Meron yung 3, diba? Namba made tatlo? 3個まであるよね。確か多分。その話。そうそうあ、そう。1、2、3あるでしょ。まだ2まででしょ？そう、3あるくない？話だけかな。わからん。 Baka ikaw lang nagdagdag. Oo. Dapat na. Pwede po ba kami maglaro ng Minecraft, please? Sabi ni Pagong. Yung pangalan niya, Pagong. Di ko gusto yung Minecraft. Sasakit yung ulo ko doon. Same tayo. Hihilo ako. Sakit sa ulo, sakit sa mata. Hindi ko maintindihan kung ano-ano gustuhan nila sa Minecraft at Roblox. Hindi. Maganda naman. Kaso, sakit sa ulo. Mas gusto ko kasi yung Hihilo ako, ma. yung Goki Kata, di ba? Oo. Tapos, dati may nalalaro rin akong games. Yun yung, yung Farmville. Parang pareho lang yun. Kaya lang sa Farmville, mas maganda yung mga drawings, yung mga animated na makikita mo. Unlike yung Roblox, tsaka yung yung Minecraft, nakakahilo. Sakit ng mata ko, nanonood lang kay Akari, parang hindi ko matiis talaga Ako ng din. 10 minutes. Noon ginagawa ko. Yan, Diba? ayoko na. Sakit sa ulo. Kaya sabi ko, ayoko ng games nila. Hindi ako mahilig tsaka hindi ako mahilig sa games, guys. Hindi ako nagtatagal. Ako gusto ko. Pero yung lang nilaro mo, di ba? Gusto kong Baka naliliba ka dyan, naubos na yung buhok ko, Hi, tita. I'm your biggest fan. Tingin ka nga Thank dito, you, Ma. Jolly. Thank you, Jolly. Sabi ni Dude, food lover talaga si Aska, no? Ano? Food lover. Mahilig ka daw talaga sa pagkain. Mm-mm. Sabi ni Rojan Rueca, kailan daw ang birthday niya, ni Ate Aska? May 12. Si Ate Akari, 14. Pareho lang sila. 2 araw lang silang pagitan. Aki dyan natin. Sugoy. Mag-blonde hair ka, mukha kang foreigner. Foreigner naman ako talaga dito pagdating sa Japan kasi Pilipina ako. So, pag nandito ako sa Japan, foreigner din ako. Tapos red pa yung Alam na yung ko. Kaklase ko lahat. Pag red yung ulo. Yung ulo, na babae. Sa school, diba? Nagka-aro dyan. Jigyo-san ka to. De, kami no kaya kakaptara, minna, ay, mama na, Aska no kasa, itayo, ganun. Oo, kilala nila ako sa school. Sa ulo lang, ha? Sa ulo pa lang kilala nila ako. Aska no kasang kita yun, net. Oo, kami no kaya kakaptara, ne. Pati si Akari, papupunta ako sa school nila, guys. Akari no ukasan dyan. Akari no ukasang. Talagang tinatawag nila ako, guys. Yung mama ni Akari, kilala nila ako, guys. Kaya nakakatuwa lang kapag kapula buhok,
parang friendly ka. Kasi maraming bumabati sa'yo, mas ano ka, mas batiin ka, di ba, no? Kahit yung mga kapitbahay ko, guys, kilalang kilala ko kahit saan ako mapunta. Ang ganda sa akin na may necklace na ganito, no? Hanggang kailan mo din yung buhok ko na? Pwede na tayo kulay. Ako pa magagawa. So, kaya na guys, siguro yung isang pangkulay ng buhok natin. Magpapakulay naman tayo, guys, kay Ate Aska. Ayan. Ang ganda na ng buhok ko. Okay. Guys, kailangan maglalagay muna tayo ng conditioner sa mga gilid-gilid ng ulo natin. Kasi, didikit to, guys, dun sa ano natin. Sa balat. At ang tagal niya matanggal. Tapos si Ate Aska pa yung gumagalaw sa ating mga mamaya. Buong mukha natin may kulay. Nakikita sa camera, check mo. Nakikita na yan. Kasi mama parang ano, awa? Awa lang talaga yan. Parang isa-shampoo mo lang siya sa ulo ko. Ang lamig. Dami lumalabas. Tapos gumagalaw ko. Make sure pahid na pahid yan ha. Lagay na. Ayun, saan ka nakatingin? Nakatingin ka sa baba? Dapat pala may ear cuff ako no? Kanta ka sa tenga. Wala tayong masyadong makitang shoutout dito sa mga vlogs natin. Puro icon. Ouch. Ang hapdi sa ulo ng anong gamot. Kamashte. Ask na po kung anong age ni Aska. Hirap po kasi hulaan. 17. Going 18 sa May. Saan po nagpo-photobot si Aska nung nakaraan? Sabi ni Nalin. Sa isang mall yun, guys, sa Iyon. Owishi, nakala ko tuloy yung MNL48. Ay, di na nakikita. Layo. Dami kong sinabi. Wala naman pala nakikita doon. Ayan. Parang ang dami pang laman yan, naka. Nakuntian ko nun. Totoo ba yung nangyayari? So, ayan guys, tingnan nyo yung kinakalabasan na kulay. Para siya. Wala papatak sa sahig, my love. Wala. Very good naman yan si ate. Ang hapdi niya guys sa balat. Alam niyo yung ginagamit kong pula. Kasi since conditioner siya, hindi siya mahapdi sa balat. Para lang ako nagko-conditioner din, wala akong nararamdaman. Ito mahapdi. Pag may kiskis maigi sa anit ko, hapdi. Sorry kaso, dapat meron din dito. Basta basain mo siya. Yung buhok lang ang kaskasan mo. Ang hapdi. Parang kinukurot yung ano ko. Ganun din yung ginamit ko noon. Di ba? Ang hapdi. Pero yung pula kong ginagamit, itak ko na eh. Ako yung ginamit ko sa bra. Sorry! Matatanggal yung buhok ko. Si ate Tati naman, hawig ni si Sana ng Twice. Kilala mo yun? Oo, Sana. Japanese. Ganda niya. Get to know me video naman po ni ate. Student pa po ba siya or working na? May boyfriend po ba? Wala. Walang boyfriend. Grabe, ang gaganda ng mga anak mo, mami. Thank you so much. Hi, in. May TikTok po si ateng naka-pink or YouTube. I-follow ko sana, ang kulit niya, nakakatuwa. Sabi ni Inoske. Wala po kasing mga ano talaga, walang mga YouTube, walang mga Facebook, walang mga TikTok, yung mga anak ko guys, kasi nga bawal na bawal pa sa school. At the same time, yung mga Japanese, sobrang private talaga sila. No? Ako na yun, meron na. Ngayon si Ate Aska, meron kasi napilit ko na siya. Dahil sabi ko, hanggang May, bago mag-18, kasi kailangan ay may naiipon na siyang video bago siya maging 18. Kasi hindi siya mamonetize sa TikTok guys since wala pa siyang 18. And iniiwasan kasi dito sa school nila na makita sila ng mga kakilala nila guys. Kasi para maiwasan yung bully. Unlike sa Pilipinas kasi guys, pag tayo, may kakilala tayong sikat, may kaklase tayong sikat, proud tayo, diba? Dito sa Japan, baligtad. Binubuli. Kapag sikat ka, diba anak, no? Mabubuli ka dito kasi parang nagiging ahead ka sa kanila tapos feeling parang feeling sikat, bawal ka mag-feeling sikat dito. So, para maiwasan yung bully. Kasi inano sila guys eh. Kasi guys, sinanay sila sa pagiging parang pantay-pantay. Dapat walang sikat, walang ahead. 'Di ba? Tama na yun. Baka tumulo sa sahig. Hindi naman. Ginawa mo ng tae yung ibabaw ng buhok ko. Ang good vibes nyo po talagang panoorin, lalo na pagkasama sa video yung eldest daughter nyo kasi ang funny niya kalog. Kay ganda ng lahing po, Idol Sweet Life, sabi ni Tuko Tokjiku. Sabi ni Giselle 31 yun kanina. Nanonood po ba sila ng Pulang Araw? Hindi ko alam yung Pulang Araw. Ano yun? Pala alam. Maganda po ba ate sa Japan? Kasi po,
hindi ko po nakikita sa personal po Salamat po sana. Ano? Maganda po ba ate sa Japan po? Kasi hindi ko pa nakikita sa personal po. Salamat po sana mapansin. Sabi ni A8MLVV. Ano yun? Yes, maganda sa Japan. Kaya lang, syempre, kung hindi ka kakayod, madaming bayarin dito, sobra. Hindi ka tulad sa atin sa Pilipinas, hindi ka obligado magbayad ng tax mo yearly. Unlike dito, guys, meron kayong insurance na obligado per head bayaran mo. Meron pa kayong tax per head. Pati yung mga ano ko dito nakimalilit na buhok, isama mo. Sabi mo sakit Hindi kasi ano yan, kailangan isama yun. Yung nasa harapan. Yan. Lalo na yan, yung nasa dulo ng buko na yan. Hindi yan laging nasasama sa kulay. Ayan. Wala na ng laman. pa. Sama mo yung ano, yung dulo-dulo ng mga buko. Binabasa mo maigi din. Oo. Kaso sabi mo ang sakit, diba? Kaya hindi mo Hindi yung dulo ng buhok ko, yung meron na nakalawi, nga. basang-basa. Yung dapat ang minamasahe mo na basang-basa. Tita, uwi po kayo sa Pilipinas. Ask ko rin po kung saan probinsya nyo dito sa Pilipinas. Sabi ni Hepe Pambabol. Sa Pilipinas kasi guys, sa Tondo talaga ako lumaki. And then, narelocate kami sa Binyan, Laguna. And then, nalipat na kami sa Silang, Cavite. At baka, nalipat na kami sa iba. Dahil ayoko na dun. Okay na. Meron pa. Gamitin ko na. Oo, anak, ubusin mo na siya. Huwag yan, dapat yung dulo-dulo nito kasi pag... Meron na nga kasi mama, ang dami na. Magic. Sunod pa talaga. Ibaba mo nga ulit, tingnan natin. Kasi baka mamay lahat nasa anit May ikot ka. Namin. Nakakulit ka din. Okay. Nakakalimit Umutskiruto ko na yun Iyo, skoshi daki kakiten So ayan guys, magpapalagay din tayo sa kilay natin. Para same yung call. Hindi naman ganyan kadami, nak. Baka naman sumama sa balat ko. Hindi. Yung kilay lang Oo. Yung kilay ko, Ito yung kilay mo, diba? pinapasabayan natin yung kilay ko guys. Para kakulay din ng buhok natin kasi. Kasi nakamake ka, mama. Kung ano yung kulay ng buhok ko guys, yun ang kulay dapat ng kilay ko. Mama, sorry. Okay. Ano maging emoto to? So ayan guys, magbabalaw na tayo ng ating buhok. Dahil giniginaw na din ako. So medyo nag-dark tayo ng buhok. Hindi natin alam kung anong kulay yung kalalabasan niya. So ayan na guys yung ating buhok at ginabi tayo kagabi. Inabot tayo ng alas 12 kaya hindi ko na siya na-video. And then sakto umalis tayo ngayon. So ayan na yung ating finished product ng buhok at ang presko niya guys kasi nga maiksi na rin siya ngayon at parang naging brown red ang kulay niya. So habang kumukupa siya lalabas pa yung original na pula natin na buhok. So kung sa mga magtatanong kung anong kulay ginamit ko, golden brown yun yung ginamit ko. Pero pag nasisinagan siya ng araw, ayan, medyo may pagkapula siya. Pero may pula rin tayo, kaya mas pulang-pula siyang tingnan. Ayan guys. At mas maganda pa yan kapag ka nagpe-fade na siya. So ayan, ganyan ang itsura ng lola nyo kapag ka nag-dark hair tayo, diba? Medyo nagmamature yung mukha natin. So yan lang guys.